bangis. Bakit hindi pwedeng pumasok ang albularyo dito, Mang Poldo? Tanong ni Lyra habang nagtatali ng pinagtabasang kawayan. Totoo po bang may masama sa gubat? Huminto sa pagkukumpuni ng lambat ang matandang si Mang Poldo. Mabagal siyang tumingin sa paligid. Sa mga kubong nakausli sa gilid ng palayan, sa makapal na kagubatang tila laging nakamasid mula sa di kalayuan. Para bang sinisiguro niyang walang ibang nakikinig. Tumingin ka sa paligid mo, iha. Bulong ni Mang Poldo. Tahimik. Oo. Pero hindi ibig sabihin ay ligtas. Sa sitio lihim, tahimik ang umaga. Kababaihan ay naglulublob ng mga abaka para gawing banig. Ang mga lalaki nasa palayan at ang mga bata nagtatakbuhan sa pilapil. Normal ang lahat maliban sa isang patakarang mahigpit tulad ng batas ng kalikasan. Walang albularyo ang maaaring pumasok sa sitio lihim. Kahit kailan. Hindi ito basta utos. Isa itong panata. At higit sa lahat, isang babala. Lumapit si Turo, 10 taong gulang, nakahawak sa laylayan ng suot ni Mang Poldo. Uy! Mang Poldo! Totoo po bang may halimaw dito? Pabulong niyang tanong. Sabi po kasi ni nanay, kaya daw bawal ang albularyo kasi may kinakatakutan po sila. Napabuntong hiningang matanda bago sumagot. Hindi halimaw ang tamang tawag, iho. Mahinang sagot ni Mang Poldo. Aswang. Iba-iba ang anyo. May lumilipad. May kumakapang. May nagkukunwaring kagaya nating tao. Nagtawa na ng ilang bata pero mabilis ding tumigil nang tumalim ang tingin ng matanda. Noong kabataan ko, patuloy niya, tuwing kabilugan ng buwan o kawalan ng buwan, may naririnig kaming hiyaw mula sa gubat. Hiyaw na hindi pang tao. Parang naghahanap ng laman. Napayakap si Lyra sa sarili. Pero, Mang Poldo, baka naman kwento lang po yun ng mga matatanda. Umiling ang matanda. Kung kwento lamang, bakit may hayop na natatakbo ang tuyo ang dugo? At ito'y araw-araw pagkatapos noon. Tanong ni Mang Poldo. Bakit may bakas ng kuko sa bubong ng mga bahay? Bakit may mga nanay na biglang nagigising na may marka ng kagat sa bintana? Tahimik ang mga bata. Tanging hampas ng hangin sa palayan ang maririnig. Pero bakit nga ba bawal ang albularyo dito? Tanong ni Turo muli. Dahil sila ang kinakatakutan ng mga nilalang na yon, sagot ni Mang Poldo. Ang albularyo ay kayang pumunit sa balat nilang nagkukubli sa anyong tao. Kaya nilang sirain ang lakas ng aswang. Natigilan ang mga bata. Pero paano kung may albularyo pong dumating? Tanong ni Lyra, halatang kinakabahan. Mabagal na tumayo si Mang Poldo. Tumingin siya sa makapal na gubat sa hilagang bahagi ng sitio kung saan sinasabing may landas papasok sa sikretong tirahan ng mga masasamang nilalang. Kapag may naglakas loob na albularyong tumapak dito, mahina ngunit mariin niyang sinabi, magugulo ang lahat. Masisira ang kasunduan. At kapag nangyari yun, humigpit ang hawak niya sa baston. Hindi lang hayop ang mawawala ng dugo tuwing gabi.
Tahimik ang buong grupo. Hangin lang ang gumalaw sa mga dahon. Sa malayo, may mahinang tunog mula sa gubat. Isang tunog na parang hikbi o huni na hindi maipaliwanag. Nagkatinginan ang mga bata. Si Mang Poldo, tahimik lang, pero ang titig niya ay malinaw. May bantang hindi nila nakikita. At ang batas ng Sitio Lihim ay hindi basta takot lamang, kundi babala mula sa nakaraan. Hindi naman po siguro ganun kasama yung mga aswang, di ba? Bulong ni Lira. Pilit na ngumiti kahit nanginginig ang boses. Tumingin si Mang Poldo sa mga bata. Mabigat pa rin ang tingin niya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng alaala. Kung nakita ninyo yung nakita ko noon, mahina niyang sabi, hindi nyo na ako tatanungin. Umupo siya sa isang patpat na upuang kawayan. Ang mga bata parang hinihigop ng kwento at agad na pumalibot. Dekada nang nakalipas, panimula ni Mang Poldo. Bago ka pa ipanganak, Turo. Bago ka pa lumaki, Lira, may dumating na albularyo dito mismo sa Sitio Lihim. Ang pangalan niya, si Apong Damian. Uy! Matapang po ba siya? Tanong ni Turo. Matapang, sagot ni Mang Poldo. Pero higit doon, nakakita siya ng hindi dapat makita. Nagkatinginan ang mga bata. Pagdating niya, ramdam na ramdam niya ang bigat sa hangin. Humina daw ang kanyang orasyon. Tapos, may mga taong iba ang kilos. Mahina sa araw, masikla sa gabi. Meron namang ayaw tumingin sa kanya ng diretsyo. Para pong may tinatago, sabat ni Lira. Umiling si Mang Poldo. Hindi parang, may tinatago talaga. Huminga siya ng malalim. Noong gabing iyon, nagdasal si Apong Damian. Ito'y gamit ang mga dahon, langis at dasal. Sinubukan niyang linisin ang hangin dito. Inikot niyang bawat bahay at sa huli, narating niya mismo ang bulwagan ng konseho. Bumilis ang tibok ng puso ng mga bata. Doon niya nakita ang buong katotohanan. Sabi ni Mang Poldo, 3 sa mga konsehal, hindi tao, kundi aswang. Nagbabalat kayo lang sila bilang mga tagapayo. Pero, paano niya yun nalaman? Tanong ni Turo. Dahil bumuka ang balat ng isa at lumabas ang tunay niyang anyo. Sagot ni Mang Poldo. Sinalubong siya ng mga halakhak na hindi gawa ng tao. Napalunok si Lira. Pero, ano pong ginawa ni Apong Damian? Ano pa? Tugon ni Mang Poldo. Tinangka niyang labanan. Pinuksan niyang supot ng asin. Inundayan niya ng buntot ng pagi. At inuusal niya ang dasal ng pagtataboy. Sandaling tumahimik ang paligid kahit ang hangin tila may nakikinig. Pero hindi niya alam, may isa pang mas malakas na aswang na nakatago. Dagdag nito, si Don Hilario, ang pinuno. Matagal na siyang bahagi ng sityo. Matalino, mapanlinlang, at laging nasa anyo ng tao. Siya po yung pumatay sa albularyo? Tanong ni Turo. Tumango si Mang Poldo. Mabagal. Tinadtad si Among Damian.
walang nakaligtas sa sigaw niya. Hanggang ngayon ay tinig ko pa rin minsan sa hangin. Niyakap ni Lyra ang sarili. Nang makita ng mga natirang konsehal ang nangyari, natakot sila. Hindi nila kayang kalabanin ang lahi ni Don Hilario, kaya may ginawa silang kasunduan. Huh? Kasunduan? Ulit ni Lyra. Oo, sagot ni Mang Poldo. Pinirmahan ng dating kapitan at ni Don Hilario kapalit ng katahimikan ng sityo. Hindi sila manghuhuli ng tao, basta't siguraduhin ng mga tao na walang albularyo ang papasok dito. So, kapag po may healer na dumating o albularyo, bulong ni Turo. Hay! Masisira ang kapayapaan ng sityo! Sagot ni Mang Poldo, halos pabulong. At kikising muli ang lahi ng mga gutom. Dumaan ang isang malamig na hangin at muling tumingin ang lahat sa gubat, kung saan minsan parang may matang nakasilip. Mainit ang lupa sa ilalim ng yapak ni Mateo, ang naglalakbay na albularyong nakilala sa mga baryo dahil sa kakayahang gumamot ng karamdaman na hindi kaya ng karaniwang hilot. Sa balikat niya, nakasabit ang supot ng tuyong dahon, langis at buntot ng pagi, mga bagay na mas mabigat sa pangamba kesa sa bigat ng katawan. Habang naglalakad sa makitid na daan papunta sa Sitio Lihim, narinig niyang bulungan ng dalawang lalaki na dumadaan. Pare, may balbal na pumupunta ron, bulong ng isa. Albularyo daw. Paano kung? Bulong ng isa bago pa sila tuluyang lumayo. Napakulot ng noo si Mateo. Kung ganun kalaki ang takot nila sa albularyo, may kakaiba talaga sa sityong ito. Mahina niyang bulong sa sarili. Makalipas ang ilang kilometro, may nakita siyang babae sa gilid ng daan, nanlulumong nagdidilig ng maliit na gulayan. Halata ang pagod sa mukha nito, ngunit mas kapansin-pansin ang kaba sa mata. Magandang araw po, bati ni Mateo. Ako po si Mateo. Mukhang kailangan nyo ng tulong. Napalingon ng babae. Hindi kita kilala, sagot niya. May lamig ang tono. At hindi ka dapat nandito. Ako'y naglalakbay papunta sa Sitio Lihim. Narinig kong bawal daw ang kagaya ko ron, pero hindi siya pinatapos ng babae. Hindi. Bawal. Delikado. Mariing sabi ng babae. Ako si Mara. At kung matalino ka, liliko ka ngayon din. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Ngunit bago pa man makasagot si Mateo, narinig nilang mahina, ngunit putol-putol na ubo mula sa loob ng kubo. Isang batang lalaki ang lumabas. Nanginginig, halos natutumba. Nay! Ang init po! Ang init-init ko! Tataranta si Mara. Ronan, anak! Anak, pumasok ka! Lumapit agad si Mateo. Pwede ko bang tingnan ng bata? Hindi. Maliit lang na trangkaso yan. Hindi! May kakaibang init sa balat niya, sagot ni Mateo. Hinawakan ang pulso ng bata. Nakuha niya to sa lamig ng lupa at pagod. Kailangan niya ng halamang gamot. Ayaw man ni Mara, pero halata sa kanya mukha ang takot na mawala ng anak. Kung totoo ka man, kung totoo man yung sinasabi mo, sige, kung maaari tulungan mo siya. Mabilis na naghanda si Mateo. Dinurog niya ang dahon ng sambong, hinalo sa langis at idinikit sa sentido at dibdib ng bata. Pagkalipas lamang ng ilang minuto,
Humupa ang panginginig ni Ronan. Naupo ang bata, mas malinaw ang hinga. Mas magiging maayos siya kaysa kanina, sabi ni Mateo. Napabuntong hininga si Mara. Hindi ko alam kung dapat kitang pasalamatan o katakutan. Hindi ako kaaway, sagot ni Mateo. Gusto ko lamang malaman kung bakit bawal pumasok ang albularyo sa Sitio Lihim. Matagal na nag-isip si Mara bago tumango. Kung talagang hindi ka matitinag, ihahatid kita. Pero kapag may nangyari, hindi ko kasalanan yon. Kasalanan mo yon. Kinabukasan, tinahak nila ang masukal na gubat papuntang sityo. Tahimik. Parang may matang nakatingin mula sa bawat anino. Pagdating nila sa Sitio Lihim, napahinto ang mga tao. Halos sabay-sabay ang mga tingin. Matalas, mapanganib, puno ng pag-aalinlangan. Oh, sino yung lalaking yan, Mara? Tanong ng isang matandang babae. Hindi yan taga rito sagot ni isa pang lalaki. Sa di kalayuan, nakatayo si Don Hilario. Nakasombrero, nakangiti, ngunit malamig ang mata. Parang may bagong bisita tayo bulong niya sa kasama. Habang naglalakad si Mateo papasok ng kubo ni Mara, ramdam niya ang bigat ng bawat matang nakatutok sa kanya. At sa ilalim ng ngiti ni Don Hilario, may kutob siyang hindi siya basta-basta bisita. Isa siyang banta. Matapos dumating si Mateo, nagsimula ang mga hindi may paliwanag na pangyayari sa Sitio Lihim. Mula sa kubo ni Mara, naririnig nila ang mga bulungan ng kapitbahay. Hala, may manok na naman daw na natagpo ang butas ang leeg, sabi ng isang lalaki. At si Aling Rosa? Bulong ng babae, nanginginig. Nakunan daw kagabi. May mga narinig daw siyang kalabog sa bubong. Parang malaking ibon na may pakpak. Nagkatinginan sina Mara at Mateo. Hindi yan pangkaraniwan, sabi ni Mateo. Hindi sakit, hindi magnanakaw. Mateo, baka hindi ka dapat makialam, pabulong na sagot ni Mara. Mas lalala lang to. Hindi ako nandito para manahimik, tugon niya. Kinuha niyang buntot ng pagi at siniksik sa baywang. May kalutong na bawang sa bulsa. Kung may gumagalaw sa gabi, aalamin ko to. Kinagabihan, lumabas si Mateo. Tahimik ang sityo, pero hindi ito ang normal na katahimikan. Ito'y tahimik na parang may humahabol sa bawat hininga. Habang nag-iikot siya, lumitaw ang isang babae sa lilim. Si Tinay, ang komadrona. Hindi mo dapat ginagawa yan, iho, bulong nito. Mabilis magalit ang mga nilalang dito. Alam mo kung sino sila? Sagot ni Mateo. Sino? Sino dito? Hindi agad tumugon si Tinay. Tumitig lamang siya sa kawalan. Parang may naririnig na hindi maririnig ng tao. Mabuti kang tao, Mateo, sabi niya. Pero hindi mo alam kung gaano kalalim ang ugat ng kasamaan dito. Kailangan ko yung malaman, git niya. Sa huli, tumango si Tinay. Marami dito ang may ginagawang ritual tuwing gabi. Hindi sila nagsasalita, hindi sila tumitingin, at may sinumpaan silang hindi mo maiintindihan. Habang nag-uusap sila, may batang tumakbo papalapit. Si Jomar, 12 taong gulang. Payat at may takot na parang nakadikit sa balat. Kuya, tulungan niyo po kami, nanginginig niyang sabi. Si Nanay, may dumadating po doon sa amin tuwing gabi. Hindi sila tao. Hindi ko alam kung aswang o multo ba yun. Pero
Naririnig ko silang kumakaluskos sa bubong ng bahay namin. Lumuhod si Mateo sa harap ng bata. Nasaan ang tatay mo? Patak ng luha ang bumagsak. Patay na po. Hindi ko alam kung paano, pero basta na lang nagkasakit, tapos kinuha. Nagkatinginan si Mateo at si Tinay. Mateo, kapag tumagal pa ito, baka siya naman ang kunin. Humigpit ang hawak ni Mateo sa buntot ng pagi. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Habang papunta sila sa bahay ni Jomar, sumenya si Mara mula sa dilim. Mateo, may nakita kami. Dinala sila ni Mara sa likod ng isang kubo. Mula roon, nakita nila ang isang hukot na matandang lalaki na nakayuko. Parang nanginginig. Si Mang Tasyo ba yun? Bakit siya nandito? Bulong ni Mara. Biglang tumigil ang matanda at unti-unting umunat ang likod. Gumapang ang balat, parang nilalaglag. Tumunog ang mga buto. Pagkatapos, nagbago. Sumagwang tila aso, matulis ang nguso, mapulang mata at dumudulas papasok sa ilalim ng bahay. Diyos ko! Bulong ni Mara, napasandal sa puno. Mateo, totoo nga ang lahat. Hindi makapagsalita si Mateo. Nanginginig ang kamay niya, hindi sa takot kundi sa bigat ng natuklasan. Ang kasunduan! Bulong ni Tinay mula sa likod niya. Nasira na! At sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya, alam ni Mateo, hindi lamang siya bisita. Isa siyang gatong sa apoy na matagal nang tinatakpan. Habang ginigising ng araw ang sityo lihim, sa pinaka liblib na bahagi ng gubat ay may ibang nagigising. Mga aninong hindi dapat makita ng tao. Sa ilalim ng isang lumang punong balete, nagsama-sama ang mga nilalang. Ang kanilang mga mata, pulang ningas. Ang kanilang mga ngiti, matatalim. Hindi na tayo ligtas! Bulong ng isang babaeng aswang. Ang boses ay parang tumatagas na hangin. May albularyo sa sityo! Umangat ang tingin ni Don Hilario. Nakaupo ito sa ugat ng balete na parang may trono. Alam ko, sagot niya. Napakalamig. At alam niyong lahat kung anong ibig sabihin niyan. Hala, humihina na tayo, singit ng isa. Tuwing lalapit siya, sumasakit ang balat ko. Para bang nasusunog. Ay, samantalahin na natin, sigaw ng matandang lalaki na may dalawang dila. habang hindi pa sila naghahanda. Tapusin na natin ang mga tao. Nag-ingay ang iba. May pumapayag, may umaangal. Paano kung malaman ng matanda? Tanong ng isa. Nakasaad sa kasunduan na kapag tayo ang unang umatake, puputok ang sigarot sa pagitan natin. Ha? Kasunduan? Tawa ni Don Hilario. Mababa at napakalamig. Nasira na yon nang tumapak ang albularyo. Malaya na tayo. Ang tanong na lang, kung kailan tayo gagalaw. Samantala, sa sityo, tinawag ni Mang Poldo si Mateo. Ay, kailangan mong malaman ang totoo, sabi ng matanda habang pinapasok siya sa makitid na kubo. Hindi sapat ang mga sinasabi ko noon sa mga kabataan. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Mateo. Umupo si Mang Poldo, parang biglang tumanda ng higit pang 10 taon. Ang kasunduang ginawa ng mga ninuno namin at ni Don Hilario, hindi para protektahan kami mula sa kanila. Naguluhan si Mateo. Pero kung hindi para protektahan kayo, para saan?
bumuga ng mabigat na hininga ang matanda. Para protektahan nilang sarili nila mula sa atin, sabi niya. Kung papayag kami na bawal ang albularyo dito, titigilan nila ang pagkain sa mga tao. Kapalit ay mga alagang hayop lamang. Nanigas si Mateo. Ibig sabihin, kapag may albularyo, putol ni Poldo, pumapalya ang kasunduan, nababali ang sumpa at nagiging malaya sila ulit na manghuli kahit tao. Napaupo si Mateo. Napahawak sa noo. Ibig sabihin, simula nang pumasok ako, pwede na nilang kainin ang kahit sinong gusto nila. Pagtatapos ni Mateo. Mateo, umalis ka na, sabi ni Mara, halos pakiusap habang pinagmamasdan siyang naghahanda ng amuleto. Kung ikaw ang dahilan kung bakit nabubuhay ulit ang sumpa, baka mas marami pang mamatay. Hindi ko sila iiwan, sagot ni Mateo. Matigas ang boses. Hindi sila hayop na para iwan sa kagat ng dilim. Pero mamamatay ka, sabi ni Mara. Mas mamamatay ako kung aalis ako dito at iiwan kayo, sagot niya. Walang imik na si Mara, pero sa mata niya halata ang takot. Hindi para sa sarili, kundi para kay Mateo. Kinagabihan, hinarap ni Mateo ang mga taong handang lumaban. Tanggapin nyo, sabi niya habang inaabot ang mga supot ng asin, suka at anting-anting. Hindi ko to kaya mag-isa, pero kaya natin kung sama-sama tayo. Mateo, tanong ni Jomar, darating ba sila? Tumingin si Mateo sa gubat. Kumikislap ang pulang mata. Hindi dapat nilang makita. Oo, dadating sila, sagot niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ng buong sityo lihim. Paparating na ang gabi ng paniningil. Dumating ang bagong buwan, ang pinakakinakatakutang gabi sa sityo lihim. Walang ilaw, walang buwan, walang gabay. Tanging masangsang na hangin at kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong sityo. Mara, isara mo ang mga bintana, sigaw ni Mateo. Ronan, halika dito anak, sigaw naman ni Mara. Hinihila ang bata papasok sa silid. Sa labas, unti-unting umiingay ang hangin. Mula sa itim na kalangitan, lumitaw ang malalaking anino. Hugis tao, ngunit may mga pakpak. Lumilipad na parang gutom na ibon. Mateo! Pulong ni Jomar. Paparating na sila. Isang napakalakas na lagabog sa bubong. Sumunod ang sigaw ng kapitbahay. May baboy damo sa ilalim ng bahay! Isara niyo yung tarangka! Lumabas si Mateo, hawak ang buntot ng pagi habang sinusundan siya ni Jomar. Magtago ka sa likod ko, utos niya. Sa pilapil, nakita nilang isang nilalang. May nguso, may pangil, may mata na pula. Isang aswang na anyong baboy ramo. Gumagapang pakyat sa poste ng isang kubo. Mateo! Tulungan niyo kami! Sigaw ng lalaki mula sa loob. Inundayan ni Mateo ng buntot ng pagi ang nilalang. Maras itong umurong. Nagngangalit pero tumakbo pabalik sa dilim. Pero hindi pa tapos ang gabi. Mula sa itaas, may sumisigaw ng babae. Diyos ko! Ang anak ko! Tulong! Isang babaeng aswang, payat na parang tuyong dahon. Nakabitin mula sa bubong. Inaabot si Ronan. Mara! Sa likod! Sigaw ni Mateo. Hindi mo makukuha ang anak ko! Sigaw ni Mara habang tatarak ng pinatalas na kawayan sa tagiliran ng nilalang. Tumili ito, bumagsak
at nagpalit anyo. Mula tao, naging paniki, saka tumaas. Mara, ang tapang mo! Ingat ka lagi ha! Hiningal na si Mateo. Wala akong pakialam, sagot niya. Nanginginig pero matapang. Wala silang kukunin sa akin. Habang pinipigilan ng mga tao ang paglusob, lumapit mula sa dilim si Tinay, pawis at nanginginig. Mateo, bulong niya, wala ka ng oras. Tinay! Nasaan ka? Nasaan si Don Hilario? Tinutungo nilang balete. Doon nakaimbak lahat. At kung hindi sila makabalik bago sumikat ang araw, mamamatay ang mga tao. Bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Anong kailangan kong gawin? Hindi sila makakatawid sa linya ng asin, paliwanag ni Tinay. Trapped sila kung mapalibutan mo ang balete. Pero Mateo, kapag ginawa mo to, magigiba ang buong angka nila. Wala silang sinira kundi ang buhay ng mga tao, sagot niya. Si Tinay umiiyak. Hindi lahat sa amin masama, pero oo, kailangan mo silang pigilan. Kasama si Jomar, tumakbo si Mateo papunta sa balete. Tangan nito ang dalawang supot ng asin. Jomar, ikanat mo sa kanan. Ako na sa kaliwa, utos nito. Habang binubuhos ang asin, nagsilabasan mula sa dilim ang mga aswang. Nagpupumiglas, nanginginig, umaatungan na parang nabubulok. Mateo! Lumabas si Don Hilario mula sa ugat ng balete. Mabagal at galit. Hindi mo naintindihan ang ginagawa mo. Alam ko! Sagot ni Mateo. At matagal nyo na itong dapat pagbayaran! Biglang nagbago ang anyo ni Don Hilario. Naging tao, payapa ang mukha. Maawa ka, pakiusap ni Don Hilario. Boses ay halos tao. Hindi lahat sa amin ay salarin. May mga batang, Hindi! Marami kayong pinatay. Pumunot si Mateo ng espadang benditado. Iniabot sa kanya ng isang pari noon. Ngayon, kami naman ang tatapos. Habang pumapalibot ang mga villagers, paulit-ulit silang nagdarasal. Diyos ko, iligtas niyo po kami! Panginoon, saklolo! Nagmumura si Don Hilario. Nagiging halimaw muli. Mateo! At sa isang malakas na sigaw, sinaksak ni Mateo ang puso nito. Tumili ang buong gubat. Parang sumabog ang buong sitio lihim. Unti-unting nalusaw si Don Hilario sa likabok. Ang natitirang mga aswang nagpulasan, nagbalik sa kagubatan, duguan, takot at talunan. Pumutok ang unang liwanag ng araw sa sitio lihim at sa wakas may init na muling dumampi sa mga bubong. Ngunit hindi yun ang karaniwang init. Ito'y parang paghinga matapos ang mahabang pagkakalunod. Sa paligid may ilang bahay na umuusok pa, mga poste na naputol at mga bakod na gumuho. May mga kagat sa braso ng ilang lalaki. May mga sugat sa binti ang ilang mga babae. Pero buhay sila. Marahan ang paglakad ng mga tao sa gitna ng mga abo. Para bang hindi sigurado kung tapos na nga ba ang bangungot. Nakita ni Jomar si Mateo. Kuya, tapos na po ba talaga? Tanong ng bata. Nangingilid ang luha. Lumuhod si Mateo. Hinaplos ang balikat niya. Hindi na sila babalik. Hindi ngayon, sagot niya. Pero kailangan pa nating tapusin ang naiwan nila. Nagtipon ang mga tao sa ilalim ng balete. Ngayon ay wala na ang nakakatakot na presensya nito. Sa lupa, nakakalat ang itangit. Maliit na garapon na pinaglagyan ng kaluluwa ng mga aswang. Mateo, anong gagawin mo diyan? Tanong ni Mang Poldo. May takot at pag-asa sa boses. Kinuha ni Mateo ang isang garapon. Malamig,
mabigat, para bang may humihinga. Ito ang buhay nila, Paliwanag niya. kung hindi natin ito ililibing, pwede silang bumalik. Kahit wala na si Don Hilario, may iba pang susubok dito. Lumapit si Mara, hawak ang kamay ni Ronan. Gusto mo bang tulungan ka namin? Hindi, Sagot ni Mateo. ako na. Kailangan kong tiyakin na hindi na muling magigising ang mga nilalang na ito. Isa-isa, hinukay ni Mateo ang lupa. Doon niya binuon ang bawat garapon. Sinasabayan niya ng mahinang orasyon. Habang ginagawa niya ito, para bang lumalayo ang bigat sa hangin. Parang unti-unting sinusunog ng araw ang natitirang dilim. Nang matapos ang ritual, lumapit si Tinay. Maputla, pagod, ngunit malaya ang tingin. Mateo, aalis na ako, sabi niya, hindi makatingin sa mga tao. Hindi ako makakaharap sa kanila pagkatapos ng lahat ng ginawa ng angkan ko at ng pamilya ko. Tinay! Tawag ni Mara. Hindi mo kasalanan ang lahat. Nako, kasalanan man o hindi, sagot ni Tinay. Tumutulo ang luha. Kailangan ko maghanap ng kapatawaran. Tumingin siya kay Mateo. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong pumili. Kahit huli ng lahat. Tumango si Mateo. Kung sakaling kailangan mo ng tulong o gabay, hanapin mo ko sa mga baryo. Hindi kita tatalikuran. Huling tingin ni Tinay sa sityo. Takot, lungkot at kaunting pag-asa bago siya lumakad papunta sa liblib na daan. Lumapit si Mang Poldo kay Mateo. Bit-bit ang mabigat na hiya. Mateo, maraming salamat pero kailangan naming aminin ang pagkakamali namin. Ano yun? Tanong ni Mateo. Hinatulan namin ng mga albularyo. Itinaboy, ipinagbawal. Akala namin proteksyon iyon. Pero yun din palang dahilan kung bakit lumakas ang kasamaan dito. Sambit ni Mang Poldo. Takot ang nagtali sa inyo. Ganun talagang ginagawa ng dilim, sagot ni Mateo. Huminga ng malalim si Mang Poldo. Simula ngayon, hindi na sarado ang sityo lihim sa mga kagaya mo. Mag-aaral kami kung paano magtanggol sa sarili. Hindi na namin ipapamana ang takot sa mga susunod. Ngumiti si Mateo kahit pagod. Yan ang tamang simula. Nang handa na ang lahat, nag-empake na si Mateo. Kinuha niya ang supot ng dahon, langis at buntot ng pagi. Mateo, tawag ni Mara. Nakatayo sa landas kasama si Ronan. Hindi mo ba gustong manatili dito? Marami kaming kailangan ayusin. Umiling siya, banayad. Kailangan ko ring tumulong sa iba. Pero Mara, kapag kailangan niyo ko, sa kahit anong paraan, babalik ako. Napayuko si Mara, pilit na ngumiti. Sana hindi muling lumiit ang lakad mo papalayo sa amin. Hinawakan ni Mateo ang ulo ni Ronan. Magiging matapang ka bata, tulad ng nanay mo. At pagkatapos, lumakad siya papasok sa gubat. Mabagal at tahimik. Ang mga dahon ay gumagalaw, parang binubulungan siya ng hangin. Sa likod niya, nanunod si Mara, mataas ang pag-asa pero alam ang katotohanan. Walang katapusang tunggalian ang liwanag at dilim. At si Mateo ay lalakad muli sa mga daang kailanman ay hindi ganap na ligtas. Wakas. At yan ang storya ni Mateo, the Strong Albularyo, kalaban ang mga aswang sa sityo lihim. Kayo, ingat kayo sa mga matatandang pamahiin. Hindi naman masamang sumunod, di ba? Pero minsan, kailangan din natin maging praktikal. Basta dasal-dasal lang tayo, guys. At laging magdala ng asin sa bulsa.
At kung may real life stories kayo na nakakatakot na gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment kay Kuya Bangis.